Happy Vespers meeting sa tibok nga kalibutan. Happy Sabbath. Aniya kita karon sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Ang atong pagsumada sa nahanay nga mga topiko gikan sa Sabbath School Department sa General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Among gidapit ang imong kaalam o Diyos, nga imong igahatag ka na mo samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Ipadanag sa among hunahuna, aron ang mga pulong among pagahisgutan, among makinabuhian. Kung unsa ang mga kasinatian sa imong mga katawan sa karaan nga Israel, kami makakuha og mga leksyon, aron unsa nilang mga sayop among malikayan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo, kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, matag karon og unya kami magapadasig kaninyo kay ang ato karong subscribers hapit na og 9,500. Gamay na lay kulang man 9,500. Hopefully, maabot na to ang 10,000 by February. I am very positive. I'm very positive. So, palihog, inyong ipadayon pag-like, i-share, labaw na nga i-share, o ipasubscribe sila sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Monggaya Serrano. Nga kini ma-download sa inyong App Store, i-click ang search o i-type, one word lang, is Media Ministry. One word. O sa inyong Play Store, maghapon, inyong i-click, i-type, one word, is Media Ministry. Maka-download na mo sa atong apps. Dayon, pag-click ni mo sa atong apps, diri sa ubos na diha ang atong playlist. Sa dugang katinawan, oras sa atong leksyon o preach the word. Sa ibabaw na pwede ninyo ma-redevelop nga mahimong wali sumala sa inyong kagustuhan. Mga kaigsunan, kining pag-improve sa atong quality sa audio ug video tungod na sa inyong pagtabang. Gi-equip ninyo ang atong SS Media Ministry Studio. Karon ang atong tekman nga si Joey o kaya adunay gi-research ug nangutana usab siya sa uban nga knowledgeable. Busa karon aduna kami introduce kaninyo nga produkto nga unta atong mapalit uban sa inyong pagpaluyo. Nga kini mao ang atong lapel o transmitter. Ang lapel kanang gamay nga microphone diri nga atong ibutang duha ka buk lapel. Nya kay niya naman di tulo na mga kaigsunan. O kining usa nga nagatindog diha transmitter. I-transmit ang audio. Ug unya dawaton ang audio nining receiver. Ug ang receiver i-connection ngadto sa atong video camera aron nga kung aduna kita i-interview mga kaigsunan. Di na mayo nga gunit-gunit sa microphone, hungit-hungit diha, no? Murag mo nagtabako ang atong gisaluhan o yup-yup mga kaigsunan. So, dili na tana, no? Di ba? Ako na akong lapel, doon ako i-interview, tagsa namig microphone, so, hanay na kayo. Or, ang atong singers, parang nitong trio, tagsa na og microphone, mga kaigsunan. Di ba? Nindot kayo tanahon. Pero mga kaigsunan, mo na giingon akong sa yano nga pagkasulti. Kung gusto tagbarato, makapalit ang pagkaginamos, 2 pesos, no? Oh. Pero kung gusto kag karne norte, mas taas-taas ang presyo. So, lami naman yun ni mga kaigsunan. Mo, kining lapel o transmitter ang kantidad ini 199.95 sa US dollar. Dugangan na to og $16 para sa shipment. Kamu na yung magkwenta niya na. O ang transmitter, $149 plus $16
nga dollars nga shipment. Nanay mga saad-saad mga kaigsoon, nanay mga saad-saad. So, sa diha nga ato na ning makumply mga kaigsunan, kana muna'y panahon nga ato na ning i-order mga kaigsunan. Okay? So, ayop nga inyo ning hatagan og pagtagad. So, karon mga kaigsunan, ang ato nga lison, Noble Prince of Peace, ang harianon nga prinsipi sa kalinaw. Prinsipi sa kalinaw. Ang gisgutan sa atong leksyon, mo ang tagna may tungod kang Ginoong Hesus nga si Emmanuel pagatawgon og prinsipi sa kalinaw. Mo nga dinhi sa Isaiah 9:6 nagingon, kay nganhi kanato mataw ang usa ka anak nga lalaki og ang kagamhanan ipatong sa iyang abaga og ang ngalan niya pagatawgon kahibulungan, magtatambag, makagagahom nga Dios, walay katapusan nga man og prinsipi sa pakigdait og kalinaw. Sa di pa kumuadto sunahan, unsa pa man gyud nga theology ang atong gipangita nga kini nga bata si Ginoong Hesus man ni. Busa ka na si Ginoong Hesus ang iyang ngalan pagatawgon sa kahibulungan. Usa pa, magtatambag. Pag-abot nato sa makagahom nga Dios, diha na mo supak ang tao. Wala mo supak sa katingalahan, wala mo supak sa magtatambag, pero pag-abot sa makagagahom nga Dios, musupak na. Pag-abot sa walay katapusan nga man, musupak na. Pag-abot sa prinsipis pakigdait, muuyo na. Igsoon, mao ni nga kini nga teksto nagpamatuod nga si Emmanuel nga magpakatao, siya usa ka Dios. Kalinaw ha? So karon atong isgutan ang kalinaw. Abi ninyo, adunay sinultian nga kanang inato ba? Nga ang kalinaw kuno, danlog pa sa ikog sa kasili. Lisudakpon. Inyo kong nasabtan? Ang kalinaw kuno, danlog pa sa ikog sa kasili. Kay kanang kasili, hilabayan ka danlog. Kung imong dakpon ang kasili sa ikog, mas kasimanahan na ka, di na nimo madakpan, kay danlog. Ang kalinaw nga nana, very elusive. No? Grabe mo ikas ang kalinaw. Mga si Dr. Robert Oppenheimer, supervisor sa unang pagbuhat og atomic bomb. Dili siya inventor, supervisor lang sa laboratorio. Gipatawag siya sa Kongreso sa Amerika. Giimbestigar. Ugon niya, nangutana ang Kongres. Aduna ba'y dipinsa batok niini nga hinangiban? Kaya buhat naman sila atomic bomb. So nangutana ang Kongreso, naabay dipinsa niini nga hinangiban nga atomic bomb. Nilingi siya sa makadiyot, dugay siya matubag, og nagingon, ay sigurado na Kutom ra siya diha. Kaya wa mo pulmungutan ng Kongreso og unsa. Nangutana o nabay ikapanagang ni ana, sa sigurado na ikapanagang. Wa siya mutugan. So, nangutana ang Kongreso og unsa man kana nga dipinsa. Milingay siya sa likod ug nitan-aw sa mga congressmen, pamanaw ang tubag ni Dr. Oppenheimer. Unsa ang dipinsa batok sa atomic bomb? Ingon niya, peace. Ang kalinaw mo idipinsa sa atomic bomb. Dili mo buto ang atomic bomb bisag giimbento sa tao, basta naay kalinaw. Mubuto ra na kung naay kagubot. Kay walay dipinsa ni, unsa man simento, gubo na sa atomic bomb. Unsa man.
Ha? Mask? Di magsilbi ang mask. Mga kaigsunan. The only defense of atomic bomb, matod pa ni Dr. Robert Oppenheimer, is peace. Kalinaw. Munang importante ang kalinaw, mga kaigsunan. Pero, unsa man ang kalinaw, hilabay ang kaidlas. Walay nasod magamay o madako. Sapian o kabus. Industrialized o dili. Nga wala magkinahanglan og kalinaw. Bisag unsa ka kabus nga nasod. Bisag ang mga tao nagbahag mga kaigsunan. Gusto nagkalinaw. Kitang tanan na gusto og kalinaw. Ang problema, ngano man nga ang tanang tao gusto magkalinaw. Ngano nga ang tanang nasod gusto magkalinaw. Ngano na may gubat. Tungod kay ang kalinaw nagadepende unsa ang kagustuhan sa nasod. So ang kalinaw, ang kagustuhan sa kalinaw ang objective, pero lahi-lahi ang imong pamaagi. Ngayon ang kagubot man ng ubang mga nasod. Ngano man? Nga relihiyon man ng tana. Pangutana, gusto sila kalinaw. Pero ngano nga doon may kasamok. Kay gusto niya nga ang tanang babae, takluban ng naong. Mataray makita. O, unsa man na nimo? Gusto niya nga ang mga bata nga babae, dili pa eskwelahan, kutob lang sa elementary. You see? Mao nga, peace is elusive because every country has its own definition of peace. Okay. Ang record sa kasaysayan sa kalibutan, gikan pa kaniya hagtod karon, mao nga sa tibuok kapanahunan, 8% ra gyud nga adunay hilabihan kalinaw ang panahon. 8% lang. Baloka sa kasaysayan, gikuha niyang record. 8,000 ka mga sabot-sabot kalinaw nga gilapas. Peace agreement. Sama na. Gilapas. Nagpinirmahay ang atong gobyerno o tagapikas. Pero na ini buto. Ingon sa nagpabuto mi, kay gisulong mi, o sa man animo. 8,000 ka mga kasabutan sa kalinaw ang gilapas tao. Okay. Mayo ang intensyon, pero sayang resulta, di mayo. Kay naay mga imbento, nga unta, mayo ang tuyo. Pero nung sa magyun nga naman gitaw nga kubian, aron dili mahimong maayo, mulaglag noon. Abi ninyo mga kaigsunan, ang nagimbento sa dynamite, si Alfred Nobel, ang tuyo ginunta niya para madali ang construction. Aron ang mga bato, mga buak. Unsa man imong gihimo mang dinamita sa isda? Unsa man imong gigamit man nga landmine? You see? So, mayuntang katuyuan. Pero ang tao kay kubian man lubagon. Mayong tuyo sa Dios sa lubi, aron mo inom taog, presko nga tubig sa buko. Pero sa tao nga, gibutang ang magtungog. Di, tulilik ang utok sa tao, mga kaigsunan. Mao nga dinhi. Sa Isaiah 9:1-5, nagsugod sa bersikulo nga nagingon, bisan pa ni ana. Bisan pa ni ana. Contrast ka na. Bisan pa ni ana. O sa magkanang bisan pa ni ana? Tungod kay sa Isaiah 21 ug 22, nagahisgot nga ang kahimtang sa Israel wala na'y paglaom, yabag na sa tanang yabag. Una-una nimo, ang hari, niintra nag-espiritismo, niintra nag-habak-habak, niintra nag-barang-barang mga kaigsunan.
Mao nga kung imong tanahon ang gisundan ni nga teksto, dawa na ipaglaom. Mga na siya, apan bisang paniana. Kay sa Isaiah Kapitulo 8, mga kaigsunan, versikulo 22, nagpasida ng Diyos nga tungod sa inyong pagkonsulta sa mga espiritismo, quote unquote, inyong nakita ang inyong kangit-ngit o pagkabalaka o inyong kasamok tungod kay kamo gitulod kamo diha sa mabaga nga kangit-ngit. Ang ilang pag-apil-apil sa mga habak-habak, mga espiritismo, mo'y nagtulod kanila ngadto sa mabaga nga kangit-ngit. Apan sa Isaiah 9, adunay paglaom. Ha? Sa Isaiah 8, wala mo'y paglaom. Mo gingon, ikaw kay maldito kang bata ka, ang imong kaugmaon ngit-ngit pa sa alkitran. Sa ito pa, wa na yun. Mo na ang Isaiah 8. Pero pag abot sa Isaiah 9, lahi. There will be no gloom for those who were in anguish. Wala na mo'y kangit-ngit ni adtong adunay mga kabalaka. Nga naman, kay sa Isaiah chapter 9 verse 2, adunay gisaad nga dakong kahayag nga igapanalangin ngadto sa rehiyon sa Galilea. Mga kaigsoon, tanawa ha? Kaniadto dulom na mo, ngit-ngit na mo, wala na mo'y kaugmaon. Pan ipadala nako si Emmanuel nga mao ang dako nga kahayag nga magadanag diha sa rehiyon sa Galilea. Sa versikulo 4 nagingon, kay akong dugmukon ang mga bunal sa mga nagdaog-daog kaninyo. Pastilan mga kaigsunan, grabe no? Humanagyabag ang Israel. Ibutan rin si mong nauna. Sakop sa atong simbahan kaniadto. Ha? Mga leader sa atong simbahan, kay si Ari Ihas man eh. No? Noong sa naman, aron lang makadog sa gubat. Napil na maghabak-habak mga kaigsunan. Na mga hikot-hikot sa ilang liugog, sa ilang hawak. So, ano mo ipaglaw? Ngit-ngit na mo. Pag-abot sa saad, sa Isaiah 9 verse 4, nagaingon ang saad. Si Emmanuel, magabali sa mga bunal sa inyong mga nagdaog-daog. Atong naibaluan, mabalik ta, nga ang alyansa sa Israel ug Syria, o ang alyansa sa Huda ug ni Tiglath-Pileser III sa Assyria. Unsa man ang unang giatake ni Tiglath-Pileser? Mao ang rehiyon sa Galilea, Northern Kingdom. Mao giuna pag-atake. Og mga kaigsunan, ang atong leksyon na giyon, ang unang rehiyon nga giatake sa mga nagdaog-daog kanila, mo'y rehiyon usab nga unang makakita sa kahayag nga ipadala pinaagi kang Emmanuel. Pagkanindot sa Ginoo mga kaigsunan. Pagkanindot. Kamo nga mo'y unang nagyabag, kamo nga unang giatake sa kaaway, si Emmanuel, diha magpakitang kahayag sa inyong rehiyon. Si Emmanuel, mo'y magahatag kanyog kaluwasan sa inyong pagkaulipon. Yes, mga kaigsunan. Ang tagna sa chapter 9 sa Isaiah, mahitungod kang Emmanuel na tuman sa Mateo 4:12-25, ang pagkatao ni Emmanuel diha sa dapit sa Bethlehem. Now, tanawan ninyo ha, ang Bethlehem dili Galilean region, kaya niya na dapit sa Judah. Dili na aksidente,
nga naunsa nga diri man na tao sa Bethlehem, nganong wa man mag-unag ministeryo si Hesus sa Bethlehem? Pero sa gingon, og si Jesus didto nagdako sa Nazareth, og sumala siyang naandan, sayang nabatasan, miadto sa sinagoga, matag-adlong papawlay. Ang ministeryo ni Hesus didto mipadako pag-una sa Galilean region, mga kaigsonan. Iyang gihatag ang mensahe sa paglaom, ginharian sa Diyos, mga kaigsonan. Didto niya giuna ang iyang pagministeryo sa pag-ayo sa masakiton, sa paghatag kaluwasan sa mga nangayawaan, ug sa mga tao nga naulipon sa mga espiritismo nga napanunod gikan sa ilang mga apuhan. Bininyo mga kaigsonan, sa karaan nga Near East, no? Batasan is mga hari nga mga pagano, nga ang ilang pangalan nga daghang mga affiliation. Aron ipakita nila nga usa sila gamanan. Murabag, si Pastor so-and-so, graduado sa Ibe Theology, nakagraduate siya sa Master of Arts, sa IAS, ug unya nakagraduate pagyod sa Doctor of Theology sa IAS. Unya ni abroad, miadto pagayod siya dito sa Andrews University ug nakagraduate na po sa Biblical Studies. Kana mga kaigsonan magitawag names of affiliation. So naanad ang mga pagano nga aron ilhon kining tawhana nga bantugan kinahanglan dili lang moingon hari kung dili Dios usab. Siya mo'y maghatag. Kana mo'y mga names of appellation. Tanawa. Si Emmanuel nga nagpakataw ang iyang ngalan pagkatawag kuno sa kahibulungan. Sa pa magtatambag, makagagahom nga Dios, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. These are names of appellation. Nganong gigamit man kini ni Isaias? Kay naanad ang mga tao nga kung ang usa ka tawo daghang titulo nagpasabot nga kini over the top siya. Mo nga kamo ayaw mo kadisturbo. Amo ingon madata nga